Tunay nga po na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Lagi pinapaalala sa atin na nung tayo may ginising kaninang umaga, isa na po yung malaking pagpapala na nabuhay ka, nakarating ka sa church dahil marami po tao. Natulog kagabi pero hindi na po nagkising ng kinabukasan. Pero salamat sa Diyos dahil ito, nakangiti, tumatawa, umaawit at pupuri sa Diyos. Bawat isa pinagpala ng lubusan dyan ng Panginoong Diyos. Sa oras na ito, patuloy po tayong dadako sa pagpapasalamat po sa Diyos na buhay at makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Lucas, chapter 17, verse 11, ang sabi po ng Diyos dito, ito po yung pinagaling ang 10 ketonin. Amen? 11. Lucas chapter 17, verse 11 to 19. Sabi po ng Diyos, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. 12. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketonin. Church, yung ketonin po, yun po yung may sakit, yun po yung may kailangan sa Panginoon, kaya po sila ay lumalapit sa Panginoon. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan, 13, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Amen. Lagi po natin yan binabanggit pag tayo po lumalapit sa Panginoon Lord, kapag ano po kami, patawarin doon sa ating paglapit. 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. 15, nang mapuna ng isa, na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito isang Samaritano. 17, hindi ba 10 ang pinagaling ko? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Kundi ang dayuhang ito. Amon church, ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao na kanya pong tinulungan sa buong isang linggo, pinagpala, pinagaling, sinulusyonan ng mga problema, pinagaan, binigyan ng kapayapaan. Hinahanap po ng Diyos yung siyam na kanya pong na tinulungan sa buong isang linggo, pinaranasan niya ng kabutihan. Sino po? Ang una po na magpupuri, magpapasalamat po sa Diyos sa buhay. Sa buhay po ni Mama Johnny. Sa palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Nasa akin kong pag-turn sa Diyos ay patuloy ko siya kong nararanasan na kung saan siya po ay aking naliiyak. Ang aking pong pagpapato at pinag-testimony sa Diyos na buhay. Kaya nga po sa Diyos, ito nga po pala mga kapatid na ako po ay nagtapat sa Panginoon at sa aking pagtatapat. Malaki po yung aking naibigan at dinukundin po ako ng diablo. At sa pagtatapat ko sa Panginoon, nalagay sa pagtatapat natin sa Panginoon, nandun dinayita natin yung ating nagtitindakan na mga boss. Tapos pupunta ako sa restaurant, tapos umuwi na ako. At habang nandun ako sa sitwasyon na hinahawakan ko magiging aking ika po, ito po talaga kinukundi natin sa ating satanas. Pero ulihin ko yung Diyos, di ba po sa Dr. Marcos, binigyan niya po tayo ng authority na di ba po yung sa pangalan ni Jesus, patuloy po akong nagtuwak ng kahayag ng salita ng magkakalayas ng evil spirit sa aking isip. Nakikipagdigma ako sa Dr. Pagkagumaliw mo ang aking pagbibigay. Dahil alam mo po, yung pagbubuti ni Bayan, pagbibigay at paparaan sa aking nalilin. Purihin ng Diyos at mapagkatupayan ko ang pagbibigay. Linggo na ibigay ko at sa aking pagbibigay ng araw ng linggo na nabitawan ko na, ang nakalaki na ako, pinukundin kami po ako sa gutom ka na, gutom ka na, pero nung oras, tapos sabi ng lahat ng tao, pagod ka pa, gutom, ganyan lang may Diyos. Habang po gano'n, di pa tayo po hindi mo nababasa sa salita ng Diyos kung tayo po buhay sa material, sa pera, tapos yung pinaranas na po sa akin ng Diyos, ang mga bagay ng mga nila. Yun po ang sinisiks ko po sa aking isipan. At kung na po napakabuti ng Diyos, dumating ang Lunes, sabi ko nga, hindi ako titin sa mga bagay ng mga kung saan ako hirapan ng yun. Kung dumating ang Lunes, pinagpala ng Diyos. Sabi ko, oh, hindi na lang sila sa isip ko na, try mo lang na,
Sabi niya, kung sa ito, sige na ako, ibinigay ko sa akin kay Brad. Kaya binibili sabi ni Brad, kumbaga, dahil na dalawa, diba po, sa kahabagan ng Diyos, ako nagpapamilya ng Diyos. Kumbaga, nagbubunting kami, kaya salamat sa Panginoon na naging ako tunay, na pag nagtubunting, halimbawa, dito inaanap ko ng Diablo, sabi ni Brad, iyan mo kasi nga, di ba? Kaya sabi ko, ang galing talaga yun po. Sa Diyos ko lahat ako nagpapasalam kasi pinagtatanungay niya yung mga katulad na kayo mahina. At tayo po ay pinapalakas niya at sa Diyos ko lahat ang patuloy. Amen. Sige nga po, no, na mabuti ang Diyos kung ano po sa Kanya dapat po talaga natin ibinibigay. Dahil ibinabalik din naman po talaga ng Diyos yan. Amen? Kaya maniwala lang po kayo sa paghahandog, sa pagbibigay po sa Panginoon dahil walang lugi po. Sino pa po? Ang pangalawa, yun sa buwan po yung mga MERS. Sino po mga Magpalang umaga po sa lahat. Pagpasalamat ako sa Panginoon sa mabuting bagay. Ayun kung sinasabi na ako ay hindi binibigay ng away sa mga pinakapagsubok sa buhay. Pero mabuti po ang Diyos. Amen. Yung nakaraang problema ko sa buhay ni Jeline, dalawa po siya eh. Yung pagpapagamot, pagpapagawa ng motor, bali na ano sila, dalawang lalaki, dalawang motor. Siyempre, kapagalit ang pinakahatag ko na niniwala ko na hindi sa ito ay Amen. nagdeklara po siya na kaya ako bigay pagwaga yung motor, kaya ko kaya kamutan. Sa pakikiusap ko sa Panginoon, hindi pa siya mapalaw, sabi na, iahagyan na yung kami kasi hindi sa tumutupan. Pag yung pa naniniwala ako na may pangako ang Diyos eh, yung diniliman naman 10,000, naging 5,000 sa buwan. Amen. So, ibig sabihin, kaya hati lang yung niloob ni Lord na makuha niya sa akin. Tapos, yung pagpapagamot sa kanya, sa lalaki, sa dalawang lalaki, mabuti talaga ang Diyos. Alam naman niya na may limitasyon na yung aking kaya. At wala akong sukat na kakayanan para sa mo ng lahat ng ito. Pero, Amen. may talaga ang Diyos eh. Kayo yung isang utong naman na nagiging problema ko kayo, pero alam ko na sa maiksing panahon, tutulungan na pala Diyos na matapos po yun. So, ibig sabihin, ganun naman yung pinagdadaanan mo sa buhay. Lagi mong iisipin na nakatingin sa iyo ang Diyos. At sabi nga kami ng pastor, bago mo pa man yung kailanganin, inihanda niya na yan. Kaya ang buhay ko lagi ako nagmamanman, ano man yung mga maliliit na bagay na nararanasan ko sa Diyos, hindi ko po yung nakakalimutan. Yun yung ginagawa kong daan para makapagpatuloy ako sa buhay kahit napakarami kong laban ko na pinakarap. Kasi naniniwala ko habang susunod ko sa Diyos, unti-unti niyang nire-release yung kanyang mga pangako. Amen. Kaya sa ating lahat, magmay tayo sa pangako ng Diyos. Amen. Sa kanya po ang papurihan. Sa buko ng awit, chapter 68, verse 19, purihin ng Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin natin hawak. Amen. So, ibig sabihin sa natin nagdadaanan, araw-araw ang Diyos ko may dalanan. Kaya, inisip lang po natin, pero ang Diyos pong bahala dyan. Amen. Sino pa po sa pagkilumamawal? Palakuan po natin ang Diyos po. Sa araw-araw namin na lumayan. Sabi nga nila na maraming pagkakas sa buhay namin.
bagay na pinagpapasalamat ko dahil may ako akong nadala dito sa Jesus of my life. Dahil sa panalangin ko, sana sa pagkakas ko, kasama ko rito. Pag-kaisa ko. Pero salamat sa Diyos. Sana magpatuloy si Nick sa kanyang pananampalataya. Amen. Gabayan siya sa kanyang pag-aaral. Lubos ko pinagpapasalamat sa Diyos dahil kahit ako ganito matanda na, hindi niya ako pinapabayaan. Amen. Dahil niya ako binibigyan ng pag-aaral sa araw-araw ng buhay ko na alam naman natin na napakarami ng obligasyon sa mga apo ko. Hindi ko sinabi ko obligasyon sa pag-aaral. Magtulong sa mga apo ko. Kung wala ako, wala man sa balang mga apo ko, hindi ko maaasikaso sa pag-aaral. Salamat sa Diyos. Kanya po na sa kanyang edad ang Diyos po talaga ang sumasama. Amen? I hope and I pray po na tayo rin po ay maging ganun. Layo pa ng edad. Amen? Pero salamat sa Diyos, nagbiyaya po talaga ng Diyos sa mga araw natin, sa araw-araw natin po. Sino pa po? Ayun, sa buhay po ni Daddy Boy. Sige po, Daddy Boy. Halapan po natin ang Diyos sa buhay. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos ulit, no, sa kabila ng aking mga anak ay hindi na makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pero napakabuti po ng Diyos. Lalo pa rin ang gabay pag-ingat ng Lord sa kanyang lahat. Nagpapasalamat ko sa Diyos yung araw ng Biyernes nang galing kami sa Santon. Ano po ng pray back. Kami ay uwi ng alas 10 pasado na yata. Pag-uwi namin, pagdating sa bahay, pagkatapos ko mag-pray, naglalag ako ng aking sakit sa inaan na nagtatulog. Pagkatapos ko mga alas 12 ng gabi, dumating yung aking mabait na lalaki, anak, lasing, may kasama pang 3. Makikipang tayo sa Red Horse. Pag-upo nila, nagbukas ng Red Horse, tapos nagkalabit pa ng gitara. Parang nag-alibaro ito talaga sekreto ko. Sabi ko talagang exclusion mo kami sa tanas. Galing ko sa presence ng Lord. Amen. Pero habang ako nakikinig, parang gusto ko nang labasin eh. Yung anak ko kakausapin. Pagagalit ako, pero pinupulong sa akin ng Diyos na panatilihin ko sa buhay ko ang pagiging Christian. At yung po ang aking pinakita ng tilti ako, ang ginawa ko na lang, bumangon ako, talok ako ng tumot at nanalagi sa Diyos. At pinasaot ko yung demonyo na gumagamit sa akin. At yun, talagang gusto ko nang labas, tawagin ko yung akin, kakusahin ko. Pero talagang nandun ko yung binubulong sa akin ng Diyos na hindi ko dapat gawin yun. Amen. Baka mapulaan na pagiging Kristiyano ko sa harapan ng mga tao walang pagkakilala sa Diyos. At yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nandoon ang pagtitimpi. Amen. Na ibinigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa ko lang, binuksan ko yung ilaw, binuksan ko yung aking bag, ginawa ko yung Bible, nagbasa ko. Hindi lang sa Diyos na nawatapusan nila yung Panginoon. Amen. Kasi dalawa akong anak ay pasok ng umaga. Alam niyo po talagang mabuti pa ang Diyos. Tinapos nila yung tag-isang Red Horse. Tapos, pumasok sila sa barko, binuksan yung aking pinto. At nagpaalam yung 3. Alam niyo, nagpaalam yung 3 sa akin, nakakita sila. Alam niyo po yung lungkot ko. Bigla po siya nawala. Minamit nakita ko yung bete. Tignan sa akin kung napakabuti ko ng Diyos. May isang bagay na ginamit ng Panginoon na minamit ako. Alam niyo po sa akin sa kanya. Mag-ingat po kayo at ingatan yung sarili ko kasi para ma-ano po kayo sa anak. Yun lang sinabi ko sa kanila. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Hindi lumabas yung bulong sa akin sa ita na labasin ko sila at pagagalitan.
Ang nanay ko ay ang bulong ng Diyos, payapa, makita ang Panginoon Diyos sa buhay. At ang lahat yun ay sa Diyos papapon. Wala na po, oras. May oras pa, pero wala na po tayo. Hindi po, alis po yung candidates. Hindi po, isa na lang po. I-reserve nyo na lang po yung next week, ha? Bago ko na ako ay bumabati sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At siyempre, lalo na po sa ating Panginoon Diyos ng buhay dahil sa isa ng pagkakataon na siya po aking mapasalamatan at maparakalan. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon sa isang linyong pag-iingat, gabay sa aking mga mahal sa buhay. At sa lahat po ng mga pagsubok na patuloy niya po ako sinasamahan at napapagtagumpayan ko naman po sa kapalan ng Diyos. At isa din po yung nagpapasalamat ko sa Panginoon na yung po ini-invite ko sa rice mill na matagal na po, yung isang taong ini-invite ko na gusto ko pumadala sa Panginoon. Eh, tinulong ko ng Panginoon sa aking mga dalangin. Kaya pala dati hindi siya makarating-rating kung bago mag-anniversary, napatuloy ko po yung ini-invite ko yung Sunday. Yung po palang isang tao, ngayon, eh, magdadala pa. Dalawa po sila. Amen. Naiyo po yung pinapapasalamat ko sa Panginoon. Palakpakan po muna natin. Sa akin po buhay ay nagagalak yung puso ko. Dahil na-invite ko po siya para yun po mga kagaya ko na nilaw ng landas daw po. Paano po ako nakakalang Diyos. Gusto ko din po na umaranasan. Lalo sa akin po puso ako nagagalak dahil makakilala na sa Diyos. Lalo hindi po yung mga anghel sa kalangitan at lalo-lalo na po ang Panginoon Diyos dahil yun po talaga yung gusto niya sa atin na makakilala po sa kanya. Amen. Yung mga luluan, yung Panginoon ng mga anghel po sa kalangitan ay magpapalakpakan po. Amen. At maraming salamat po sa Diyos po lahat. Amen. Wala na po, welcome po natin. Welcome agad. Yung mga magpapasalamat ang next week na lang. Ha, gagawin kong magtaas ng kamay para kayo po muna po na magpasalamat sa Diyos. So, at sa oras na to, welcome po